Dito na naman tayo. Nasa ka, Atty. Tambay, parang tanghalin tapat nakakoko Martin jacket. Andito ako sa kapital ng South Korea. Research mo na lang kung ano. Walang alam sa geography. Walang biro. Sobrang lamig. Okay, tatlo tong suot ko. May t-shirt, dalawang t-shirt, naka-leather jacket. Yan. Yung pantalong ko, outfit check. May shorts pa ako sa loob. Okay? Dahil malamig siya. Hindi ako nagbibiro. 13 to 14 degrees ngayon. Dito. Kahit na alas 11 ng tanghali. Kapag-usapan natin, ito yung nagtanong sa akin. Attorney, natalo kami sa kaso ganyan-ganyan. Hindi ako kumbinsido sa desisyon ni Judge. Hindi siya kumbinsido sa desisyon ni Judge. Siyempre, lagi naman ganun Laging merong panig na hindi kumbinsido sa desisyon ni Judge. Laging merong ganyan. Hindi nawawala yan. Ang tanong ngayon, Attorney, pwede bang i-file namin ulit? Kasi yung dating judge na nagdesisyon, wala na siya. Iba na yung judge ngayon doon sa korte. Bago na, pwede ba namin i-file? Dahil nag-iba yung judge at hindi mo gusto yung desisyon ng dating judge. Dahil bago na yung judge, file ka ulit. Yun ang gusto mo. Baka pumapuro sa'yo. Nag-get kita. Ang discussion natin, pang-layman. Okay, pang-layman lang ha. Hindi tayo tanyag, hindi tayo luminary sa batas. Siyempre, mga Supreme Court Justices, mga sikat na personalidad, mga malulupit na abogado, mga justices, mga judge, mga magagaling mga profesor sa law. Tayo pang layman lang, yung pang mamamayan lang. Okay? I-discuss natin ang basic, yung practical na nangyayari sa korte sa Pilipinas, hindi dito sa Korea. Siyempre, sa pedestrian tayo. Pinoy tayo wala tayo sa Pilas. Nakahinto na yung mga sasakyan. Pero hindi pa rin tumatawid yung mga pedestrian. Wait lang. Nasa ano tayo? Yanghuaro Road. Papunta tayo dun sa Avenida. Charot. Ang ganda ng Seoul. Promise. Ayan na. Tumawid na sila. Actually, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naglalakad-lakad lang ako. Gamit ko lang yung Naver maps nila. Yung kumbaga dyan sa atin sa lokal Waze. Dito yung Naver ginagamit. Para di ako maligaw. Kung saan man ako mapadpad, makaka-uwi pa rin ako dun sa Airbnb namin. Anyway, yun nga. So, attorney, pwede ba namin i-refile, attorney? Natalo kami. Binugbog kasi kami. Pero natalo kami sa demandahan. Ganito, no? Yung practical. Pwede. Oo. Pwede ba namin i-refile, attorney? Baka magugulat kayo sa iba. Anong pwede? Pwede. File mo ulit. Pwede yan. Magugulat ngayon yung mga sanlibutan. Nagsasabi nito na attorney pwede. Kasi wala namang pipigil sa'yo Kung ikaw yung natalo at gusto mo mag-refile, walang pipigil sa'yo. I-file mo. Ako hindi kita pipigil. Kung hindi ako yung abogado mo, bahala ka. Pero kung ako yung abogado mo, pipigilan kita. Okay? Pwede mong i-file yan kung gusto mo. Pero kung ako yung abogado mo, pipigilan kita. Kasabihin ko sa'yo, huwag mo nang i-file, huwag mo nang sayangin ang oras mo dyan. Bakit? Kasi madidismiss lang din. Yun ang sagot. Okay? Attorney, pwede bang i-refile? Natalo kami dito sa MTC. Yung final naming kaso ng ganyan. Slight physical injury, blah blah blah. Unjust vexation. Kahit sa RTC. Lamig. Kasi nung January 1, New Year, invento ko lang tong date na to, kunyari lang. Attorney, saktong alas 12:30 ng gabi habang nagiinuman kami, binugbog kami yung mga yan. Attorney, pinagmumura kami yung mga yan. Kaya lang, nung dinimanda namin sila, basta natalo kami, attorney, na-dismiss yung kaso.
Hindi namin gusto yung judge, ipapile namin ulit. Pwede ba? O, di ba? Pwede mo i-file. Pero, madi-dismiss lang yan. Okay. Itaga mo sa bato, sigurado yun. Bakit, attorney, anong dahilan bakit siya madi-dismiss? O, dito na papasok yung pag-uusapan natin na res judicata. Res judicata. Ano yan? Res judicata, attorney. Anong animals? Latin to eh. Latin ba yun? Layo na lakad ko. Mahilig kasi ako maglakad. I-research ko lang ha. Latin ba talaga yung res judicata o Latin nga? Tama ako. I-research ko pa para sa'yo. Para di ako mapahiya. Diyan na papasok yun, res judicata. Ang ibig sabihin nun, pakalat-kalat lang yan dito, yung mga ganyang bike. Pwede mo siyang rentahan, hiramin. Oo. Basta ibabalik mo lang, ha? Huwag mong itulad na para ka nasa Pinas. Ang dami dyan, hiniram lang. Isang taon na, hindi pa binabalik. Yung may-ari pang mahihiyang kunin yung pag-aari niya. Diretsuin ko na lang, hindi, shit, wala. Muntik na ako tumawid, baka ma-jaywalking ako dito, wala akong pambayad. Ibig sabihin ng res judicata, no? Pag meron ng final decision ang isang korte, binabar niya na. Parang binabawal niya na magkaroon pa ng another litigation or demandahan na naman sa same subject matter at saka between the same parties. Ibig sabihin kung ano yung problema ninyo, kung ano yung pinagreklamuhan ninyo, at saka kung sino yung mga involved. Same subject matter, yun nga, yung sinabi natin kanina, example natin, bugbugan, nung January 1, 12:30, between Pedro and Juan. Oh. Hindi na pwede, bawal nang magkaroon pa ng another litigation naman doon o demandahan sa kanila. Sa same subject matter, yun nga, yung bugbugan na nangyari, yung murahan na nangyari, nung 12:30 ng tanghali, January 1, let's say, kumare 2026. Kasi na-desisyonan na eh. Yun ang ibig sabihin ng res judicata. Grabe. Wala masyadong sasakyan. Gigil na gigil akong tumawid pero hindi pwede. Lalaka pula. Yan na. Dumadami na yung tao. Minto kami lahat. Okay. Berde na. Tawid tayo. Ayan. Nasa ano yan? Nasa rules of court yan. Section 47, Rule 39. Okay, pero huwag nyo nang tandaan yung mga number na yan kasi malilito lang kayo dyan. Tsaka sabi ko nga sa inyo, panliman lang tayo. Pinagyayabang ko lang sa inyo na magaling ako sa mga rules and mga numbers. Ulitin natin, may mga elements kasi yan eh. Dapat may competent court, dapat final na yung judgment, same parties, at saka same subject matter, same issue. Oh. So halimbawa, yung tanong hindi ko alam kung babae yun o lalaki yung tanong sa akin. Attorney, pwede pa ba naming i-file ulit? Kasi hindi kami kumbinsido sa desisyon ni judge. So I assume competent court yun kasi dinesisyon na maayos, nagkaroon ng full-blown trial. Okay? Tapos, same parties, yun, kasi sinabi niya, gusto niyang i-refile ulit, gusto niyang ulitin yung demanda dahil hindi siya kumbinsido sa desisyon. Oh. Same issue, same subject matter. O di yun nga, yung sinasabi niyang nangyari sa kanila, hindi siya kumbinsido sa nangyari. So, malamang gusto niyang ulitin ulit yung pagdidemanda doon sa kaso niya na natalo na. Gusto niyang i-refile. So, pag final niya yun, okay. Sabi ko nga kanina, i-file mo. O, di ba? Kumari, sa Quezon City nangyari yan. File mo sa Quezon City. Pero, pag nakita yun ng kalaban mo, may desisyon na dito ang MTC gagamitin niya, ilalagay niya sa counter affidavit yun. Makikita na ngayon makikita na ni Piskal yun. Matik, dismiss on the grounds of res judicata. Tapos na eh. Kasi may desisyon na yung korte, naging final na, hindi na inapila.
dun sa nangyaring sinasabi na bugbugan noong January 1, 12:30 ng madaling araw sa kanyang dalawa ni Pedro at ni Juan. O, ano lang yan, sample ko lang yung oras tsaka yung nangyari. Nakikita na ni Piskal yun, gagamitin na kaagad na grounds yun para ma-dismiss. So, ibig sabihin, pwede mong i-file, okay? Pero madi-dismiss lang din. Attorney, bakit gano'n? Ba't nagkaroon ng res judicata? Eh, paano kung talaga namang hindi ako kumbinsido dun sa desisyon ni Judge eh? Oh, eh, gaya nga nung sinabi ko kanina, sa bawat demandahan, hindi lang kanina ko sinabi. Noon pa, sinasabi ko na. Sa bawat mga ganyan, laging may panalo, may talo. Laging merong hindi kumbinsido sa desisyon ni Judge. Laging yung isa masaya, yung isa laging hindi kumbinsido. Okay? Ngayon, dahil dyan, tama naman kasi yung talagang may res judicata. Bakit? Kasi kung walang ganyan, kung walang pipigil sa paulit-ulit na pagre-refile, lagi na lang hindi kumbinsido yung isa, magre-refile siya. Pag natalo yung isa, uulitin niya. Eh di wala nang tigil yung wala nang tigil yung demandahan. Di ba? Endless, sabi dun sa naginamit ng Supreme Court, magkakaroon ng endless na litigation dahil lang sa isang issue, sa isang pangyayari. Kaya, pag meron ng finality, pag final na yung desisyon, ibig sabihin, nag-lapse na, hindi na nag-apila, o kaya, yung diniscuss natin, yung discussion ko sa Hong Kong, yung last hearing na ba ang promulgation, ayan, diniscuss ko dyan, kailan nagkakaroon ng last hearing. Kasi once na naging final na yung desisyon, yun na yun. Mag-a-attach na yung res judicata, magiging law of the case na yun. Although, ewan ko lang kung narinig nyo na yung law of the case, ayoko nang discuss sa mahaba. Pero, sa mga legal terms kasi, naka-green, tatawid ako. Parang, ginagamit siya sa appellate court pag nag-appeal ka, yung law of the case. Pero ibig sabihin, sa isang specific na kaso na ito, yung sinasabi natin kanina, yung bugbugan ng January 1, 12/30, 2026 ni Pedro at saka ni Juan. Pag sinabi ni Judge na, guilty ka, akusado, Pedro, kung si Pedro yung nambugbog, guilty ka. O kaya, acquitted ka, Pedro, si Pedro yung dinimanda ni Juan, no? Acquitted ka, hindi kumbinsido si Juan. Si Juan ba yung nagdemanda? Si Pedro ba yung si Pedro ba akusado, nalito na ako eh. Hindi na pwedeng sabihin ni Juan na i-refile ko ulit. Wala na kasi yun na yung law of the case dun sa nila, sa kaso nila na yun. Meron ng desisyon dun, yun na ang batas na iiral dun sa bubuga nila. Acquitted si Pedro. Narinig niyo ba ako? Ang lakas ko man tanong eh. Lamig. Ito, kahit tumayo ako din sa tirik ng araw na yan, yung tirik ng araw na yan, okay lang. Tao pala yun. Opo. Attorney, paano kung halimbawa si Pedro pa rin yung dinimanda ko, ako si Juan. Iba yung ginawa niya sa akin after 2 months attorney, na naman ako, binugbog na naman ako binugbog na naman ako ni Pedro, attorney. Hindi na, iba na, February na nangyari, iba na yan, hindi na mag-a-apply yung res judicata. Pwede mo nang i-file yan, kasi bakit? Kahit na same identity, yan tricky question para doon sa mga layman. Sa mga law students, saka sa mga abogado, syempre basic to. Si Pedro pa rin dinimanda ko, pero hindi na yung January 1 nang nangyari. Nung binugbog ako ulit February ganyan Binuli ako, tapos binugbog ako, pinaya ako sa girlfriend ko. Hindi ako nakaporma. Pailan mo ulit ng kaso si Pedro, hindi na mag-a-attach yung res judicata dun. Bakit? Attorney, bakit hindi mag-a-attach yung res judicata? Si Pedro tsaka si Juan pa rin yun. Yung involved dun, same parties. Oo nga, pero hindi na yun yung same subject matter. Hindi na yun yung same issue na nire-resolve natin. Kasi, February na nga nangyari. Yung kanina pinag-uusapan natin, January. Diba? Kung binasted ka niya nung January,
iba na yung uulitin mo yung panliliko tapos binasid ka ng February, iba na yun. So, hindi mag-a-attach yung res judicata dun sa ganun. Okay? O, hindi na natin pahabain. Basta ngayon, naintindihan nyo na kung ano yung ibig sabihin ng term na res judicata. Hindi res cortes. Okay? Res judicata. Ha? So, salamat po. Marami pa. Unang ano pa lang to. Unang vlog ko pa lang to dito sa Korea. Okay, kakalapag lang namin kagabi. So, see you again, ha? God bless. Ciao.